Eto mga boss, Cuadro Alas Casimero, sinasabing nangamote. Dahil ang kinakain daw ni Casimero ngayon, kamote. At kumakain din siya ng saging at sinasawsaw sa bagoong. Maganda naman yung kamote na pagkain mga boss kapag nagpababa ka ng timbang. Maganda yan sa kondisyon ni Cuadro Alas, kamote, itlog, mababa sa calories at busog ka pa. Ito ng katawan ni Casimero ngayon. Kulang-kulang isang linggo na lang ang laban niya, April 18. Batak na ang katawan ni Casimero. Kailangan na lang talaga paghandaan yung final weigh-in niya. Makuha ang 122 pounds. Kahit 2 pounds lang ang sobra sa timbang niya, hindi pa rin pwede yun. Baka magmulta pa rin si Casimero para pumayag lang si Luis Neri na lumaban. Kaya nga sinasabi ng mga fans na timbang mo ng kalabanin niya. Pero kitang-kita naman natin ang katawan ni Casimero ngayon batak na. Kaya abangan na lang natin at makataya tayo kay Cuadro Alas. Sa ibang banda naman, update natin si Alexandre Usyk at Anthony Joshua. Sabay sila sa kanilang training ngayon mga boss. Matatandaan na 2 beses tinalo ni Usyk si Joshua. Pero ngayon nagsasama na sa kanilang training routine. Yung dating magkaribal, ngayon magkakampi na mga boss. Sinabi ni Alexandre Usyk matapos ang laban niya ngayon kay Rico Verhoeven. Nakanda rin daw si Usyk na makipag-trilogy kay Tyson Fury. Parang binanggit niya sa kanyang interview na last fight niya si Tyson Fury. Malaki pa rin kasi ang bigayan kung si Tyson Fury ang kalaban mga boss. Kaya gatas na gatas ni Alexandre Usyk si Tyson Fury. Lalo na kung mangyari pa ang kanilang trilogy. Sabi pa naman ni Tyson Fury, pag napalaban siya ulit kay Usyk, sisiguraduhin na niya na makuha ang panalo. Siyempre boxing yan, hindi pa rin mawala ang upset. Pero mas inaabangan sa heavyweight ngayon ang bakbakan ni Anthony Joshua at Tyson Fury. Dahil hindi pa nagtapat ang dalawang ito lalo nung kalakasan pa nila, nung hawak pa nila ang kanilang mga titulo. Ngayon kasi medyo bawas na ang hype sa dalawang ito dahil winasak na ni Alexandre Usyk. Pero syempre sa mga British boxing fans, gusto pa rin nila makita yan laban ni Tyson Fury at Anthony Joshua. Sa ibang banda naman, April 5 po, laban na ni Mark Magnifico Magsayo. Hindi masyadong hype ang laban ni Magsayo ngayon dahil sobrang yamado si Magsayo. At isa pa, hindi matrash talk si Magsayo mga boss. Kaya tahimik lang na nag-ensayo si Magsayo ngayon, gustong makuha ang unang panalo niya sa lightweight division. Co-main event nga po ang laban niya ngayong April 5 sa Zupa Boxing. April 3, laban na rin po ni Marlon Tapales kontra Oguni. Sabi pa naman ni Oguni, tatalunin niya si Marlon Tapales. Pero sa tingin ko, malabo pa rin na manalo si Oguni dyan. Pwede siguro i-knockout niya si Marlon Tapales. Yung patulugin niya para matalo. Nakita ko na ng personal ang laban ni Marlon Tapales, talagang malupit. Walang emosyon si Tapales kapag lumalaban mga boss, nakapokus talaga sa boxing. Kung matatandaan nyo ngayong laban ni Marlon Tapales kay Naoya Inoue, kahit knockout si Marlon Tapales doon, binigyan niya ng magandang laban si Naoya Inoue. Kaya nga kinuha ni Inoue si Marlon Tapales bilang sparring partner niya habang naghahanda laban kay Murodjon Akhmadaliev. Dahil alam ng kampo ni Inoue na may skill si Marlon Tapales. Sadyang malupit lang si The Monster Naoya Inoue.